Mga kabayan, kaapsat, kasangkayan, tayo po ay magwa-wiring ng dalawang motor pump. Ito po ang circuit breaker na ating gagamitin. At ito po naman ang wire ng isang motor pump. Paanda rin po natin ang dalawang motor pump na ito ng salitan o alternate na hindi gumagamit ng magnetic contactor. Ang tangi lang po natin gagamitin ay ang selector switch bilang kukontrol sa dalawang motor pump. Motor pump 1 and 2 po. Mga kabayan, ito po ang ating mga motor pump na paanda rin po natin ang salitan. Bago po natin gawin yon, ay assemblein po muna natin ang ating gagamiting selector switch. Ngayon po mga kabayan, ay bubutasin na po natin ang paglalagyan po natin ng selector switch. Butasin na po natin mga kabayan. Butas na po ang paglalagyan natin ng ating selector switch. Ilagay na po natin ang ating selector switch. Yan po, na-assemble na po natin. Ngayon po ay pwede na po nating install. Ilagay na po natin. Wiring na po natin. Ayon po sa ating wiring diagram sa ating bandang kanan. Ito pong nakadikit sa pader. Ang 1 and 4 pong terminal ay ating pong isi-series. Yan po, nailagay na po natin, i-connect na po natin ang 1 and 4 pong terminal. Ngayon po, ay tetestingin po natin kung dapat po ba siyang magkasama. Huwag po tayong bumase lang sa visual inspection. Gumamit din po tayo ng mga instrumento tulad ng multitester o digital tester. Yan po, okay naman po. Dapat po silang magkasama. Ang 1 and 4 pong terminal, ilagay na po natin mga kakabsat, kasangkayan. Ikabit po natin ang royal cord na ito na may dalawang wire. Dito po sa dalawang wire na ito, dito po natin ikakabit ang line 2 na supply ng dalawang motor na magkahiwalay po. Ibuhol po natin ang royal cord para po hindi basta-basta mahila ang wire. Yan po mga kabayan, ikabit na po natin ang royal cord na kung saan po nakakabit ang line 2 ng motor number 1 at motor number 2 na magkahiwalay. Mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, ilagay na po natin ang 4 na tornilyo. Yan po mga kabayan, nailagay na po natin
Ang susunod po natin gagawin ay i-connect na po ang mga wire sa pressure switch. Ikabit na po natin ang line 2 dito po sa may pressure switch. Isunod na po natin ang royal cord na may dalawang wire para po sa motor 1 and 2. Ang royal cord pong ito ay galing po dito sa may selector switch. Yan po, tapos na po natin i-connect. Bago po natin paandarin, ay gumamit po tayo ng digital tester upang sigurado po tayo na hindi po shorted ang ating wiring. Yan po mga kabayan ang ating reading. OL po, ibig sabihin open line. Nangangahulugan po na hindi po tayo shorted. Dahil kung shorted po, ang magiging reading po natin ay 0000. Apat na 0 po, shorted. Testingin po naman natin ang wiring natin dito sa may pressure switch kung ito ba ay shorted o hindi. The same reading po, OL, ibig sabihin po hindi po tayo shorted. Mga kabayan, okay na po ang ating wiring, hindi po shorted. Ngayon po ay i-on na po natin ang breaker. Set po natin ang selector switch sa pump number 2. Yan po mga kabayan, umaandar na po ang pump number 2. Close po natin ang pump number 1. Kapag ka po tumatakbo ang pump number 2, dapat po naka-close po ang gate valve ng pump number 1. Vice versa. Yan po mga kabayan, namatay na po ang water pump kasi po na-reach na po niya ang 40 PSI na setting po natin. Patayin po natin ang circuit breaker para po bigyan daan natin ang pagsisecure ng ating mga open wire. Lagyan po natin ng electrical tape ang mga open wire na pinagdugtungan po natin, ang mga splicing. Sana po ay may natutunan naman po kayo kahit na munting karunungan mula sa inyong abang lingkod na si Juan Masipag na hindi tinatulad. Ngayon po ay inihiling ko po sa inyo na mag-subscribe, pindutin ang notification bell, mag-like, mag-comment, at i-share. Upang maging updated po kayo para sa susunod ko pang i-upload ng mga video na kapaki-pakinabang, nakalilibang, at kapupulutan na mumunting kalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli! Bye-bye!